Parang may punto nga si Chu, mga kaklase. Matapos marinig ito, tumango ang mga kaklase bilang pagsang-ayon. Nadama ni Chu ang suporta ng mga kaklase, kaya't lalo siyang nagtiwala sa sarili. Tumayo siya ng tuwid at ipinahayag, bilang vice-presidente ng klase sa Ingles, responsibilidad kong gawin ang aking trabaho ng maayos para sa ating guro at sa buong klase. Lalong nagmamayabang si Chu habang tinitingnan ako ng may pagmamataas. Nam, sabihin mo sa akin, may mali ba sa sinabi ko? Malinaw sa lahat na ako, bilang isang vice-presidente ng klase, ay hindi sadyang nagtatangka na maghanap ng gulo sa iyo. Sa pagsasabing ito, bahagyang nanunuya ang boses ni Chu, na tila nakikipaglaro sa isang daga. Akala niya ay panalo na siya. Matapos marinig ang sinabi ni Chu, nagpanggap akong nag-iisip at nagsalita. Narinig ko na gusto mo si Sarah, ngunit tinanggihan ka niya. Kaya't naiinggit ka at pinupuntirya mo ako dahil katabi ko siya. Nanigas ang hangin sa loob ng ilang sandali. Ang nagwaging ngiti sa mukha ni Chu ay nanigas din na tigilan ang mga kaklase, at pagkatapos ay sumabog ang klase sa mga bulong-bulungan. Namula ang mukha ni Chu sa galit, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kalmado kong inulit, gusto mo si Sarah. Nataranta si Chu at halos tumalon upang takpan ang aking bibig. Tumahimik ka. Wala akong gusto sa kanya. Huwag kang magsinungaling. Hindi na nag-abalang isipin ng lahat kung nangungopya ako o hindi, sa halip ay ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Chu na may mga nakakakiliting ekspresyon. Biglang may humila ng upuan. Lumingon ako at nakita si Sarah na nakatayo, at ang kanyang malamig na tingin ay lumibot sa mga kaklase. Gusto kong linawin ang isang bagay. Nag-aalala ako sa aking puso na baka nagalit ko si Sarah. Gustong umiyak ni Chu at nagmadaling sinabi, Sarah, tulungan mo akong linawin ito. Ngunit kaagad pagkatapos, kalmadong sinabi ni Sarah, sinabi ni Nam na may kumakalat na chismis na gusto ako ni Chu at tinanggihan ko siya. Gusto kong linawin na hindi iyon chismis. Katahimikan sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay sumabog ang klase. Dumilim ang mukha ni Chu at halos mahimatay. Kalmadong umupo si Sarah na pinananatili ang kanyang malamig na ekspresyon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kampana ng klase. Pumasok ang aming guro sa Ingles na tinatawag ng mga estudyante na Sir. May ingay sa klase at nagtanong si Sir, anong ingay iyan? Para kay Chu, para na siyang nasagip at sumigaw, Sir, gusto kong isumbong si Nam dahil kinopya niya ang pagsusulit sa Ingles ni Sarah. Nang ituro ko ito, itinanggi niya ito. Tiningnan ako ni Sir at ni Sarah at nagtanong, anong nangyari? Tumayo ako at itinuro si Chu, gusto niya si Sarah, ngunit tinanggihan siya. Galit na galit si Chu, hindi totoo iyan, Sir. Hindi pinansin iyon ni Sir. Kalmadong sinabi ni Sarah, Sir, hindi siya nagsisinungaling. Siya ang nagsabi. Ang pagsusulit ni Nam ay gawa niya mismo, hindi niya kinopya ang akin. Maaari akong magpatotoo. Ngumisi si Chu, kinopya niya ang iyong pagsusulit. Anong pakinabang ng iyong patotoo? Maniniwala ba si Sir? Pumalakpak si Sir sa plataporma, kung gayon malinaw na. Kung magpapatotoo si Sarah, hindi iyon maaaring mali. Tila mayroon na naman tayong bagong talento sa ating klase. Malaki ang pag-unlad ni Nam. Magpatuloy ka. Mapagpakumbaba akong sumagot, salamat, Sir. Susubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos ng ilang palitan, nakatulala si Chu. Umupo ako at tumingin kay Chu, na pinapayuhang bumalik sa kanyang upuan, bumalik ka na sa iyong upuan. Baka kunin ka na ng manananggal. Nag-aatubiling bumalik si Chu sa kanyang upuan. Ngayon tatawag ako ng isang estudyante na magbasa ng sipi. Sa pagkarinig nito, halos yumuko ang lahat upang maiwasan ang paningin ng guro. Hindi natuwa si Sir at tinawag ang pangalan ng vice-presidente ng klase, Chu, magbasa ka bilang halimbawa. May tiwalang tumayo si Chu at binasa ng malakas ang teksto sa buong klase. Matapos magbasa, nagmamayabang si Chu. Tumango rin si Sir bilang pagsang-ayon, napakahusay. Tumingin si Sir sa paligid ng klase, sino pa ang gustong magbasa? Tahimik pa rin ang klase. Biglang nagsalita si Chu, Sir, iminumungkahi kong basahin ni Nam. Mahirap ang pagsusulit niya, kaya tiyak na walang problema sa kanyang pagbabasa ng sipi. Lumingon ang lahat at nakita si Chu na nakangising nakatingin sa akin na may masamang tingin. Sumang-ayon si Sir, sige Nam, magbasa ka.
Tumayo ako at kinuha ang aklat at nagsimulang magbasa. Nang basahin ko ang mga unang salita, lumiwanag ang mga mata ni Sir na nagpapahayag ng kagalakan. Nang basahin ko ang unang pangungusap, lumingon sa akin si Sarah na may pagtataka, na nanlalaki ang mga mata. Nang basahin ko ang buong sipi ng matatas na may pamantayang Ingles, natigilan si Chu habang ang klase ay sumigaw sa pagkamangha. Tiningnan ako ng mga kaklase na parabang nakakita sila ng idolo. Natulala si Chu, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Sa plataporma, bumalik sa katinuan si Sir, na natutuwa na hindi masusukat at tinitingnan ako na parabang nakakita siya ng bihirang kayamanan. Nam, interesado ka bang sumali sa kompetisyon sa pagsasalita ng Ingles? Sa pagtatapos ng buwan na ito, ang probinsya ay magsasagawa ng kompetisyon sa pagsasalita ng Ingles. Tutulungan ka ng ating paaralan na makakuha ng pwesto. Sa iyong antas, tiyak na mananalo ka ng espesyal na premyo. Magkakaroon ka pa ng pagkakataong makakuha ng mga puntos para sa iyong aplikasyon sa kolehiyo. Pinananatili ko pa rin ang aking mapagpakumbabang ekspresyon, Sir, sobra ang iyong papuri. Natuto lang ako ng basta-basta. Hindi ako kasing husay ng vice-presidente ng klase. Pulang-pula ang mukha ni Chu sa pamamaga na para bang sinampal ng diretso sa mukha. Sinubukan ni Sarah na panatilihin ang kanyang malamig na ekspresyon, ngunit patuloy na tumitingin sa akin na may pagkagulat. Pagkatapos ng klase, maraming estudyante ang dumagsa sa akin na nagtatanong tungkol sa kung paano magsanay ng pagsasalita ng Ingles. Mayroon pa ngang ilang batang babae na lumapit na may malalaki at kumikinang na mga mata na tinitingnan ako na may paghanga. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi napigilan ni Sarah ang sarili na binawi ang malamig na ekspresyon ng presidente ng klase. Kung gusto mong magsanay ng pagsasalita ng Ingles, maghanap ka ng guro o makinig ka ng mga tape. Kailangan pang mag-aral ni Nam. Umalis ang mga batang babae na may panghihinayang. Lumingon sa akin si Sarah na pinapanatili pa rin ang kanyang malamig na ekspresyon, huwag kang magkamali. Malapit na ang pangalawang mock exam, ayaw ko lang silang abalahin ka sa pag-aaral. Hindi ko napansin ang anumang hindi karaniwan at nagpasalamat ng taimtim. Salamat sa iyo, Sarah. Kalmadong tumalikod si Sarah na tumingin sa mga batang babae na umaalis na may pagkayamot sa kanyang puso. Ang katabi ko ay akin lamang. Walang sinuman ang maaaring humipo sa kanya. Dumating ang pangalawang period ng umaga. Dumating na ang oras ng ehersisyo sa umaga. Umalingaw-ngaw ang mataginting na musika sa pamamagitan ng mga loudspeaker na parang ginising ang buong paaralan. Hinihikayat nito ang mga estudyante na mag-ehersisyo. Ang mga estudyante ay nasa maayos na mga hanay na gumagalaw sa musika, na gumagalaw ang mga braso at ulo. Ang buong bakura ng paaralan ay parang isang kumakaway na dagat ng palay. Nakatayo kami ni Sarah sa dulo ng linya dahil matangkad kami. Seryosong nag-ehersisyo si Sarah na umaakit sa mga tingin ng maraming lalaki sa loob at labas ng klase. Hindi ko maiwasang sulyapan ng ilang beses ang katabi kong crush. Sa oras na ito, lumingon si Sarah at hindi nag-atubiling tumingin sa aking mga mata. Nagmamadali akong tumalikod na nakaramdam ng hiya. Pinanatili ni Sarah ang kanyang kalmadong ekspresyon at nagpatuloy sa pag-ehersisyo, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay umangat na may pagmamalaki, hindi ka makakatakas, paslit. Pagkatapos ng ehersisyo, maraming estudyante ang pumunta sa convenience store. Hindi ko hilig kumain doon, kaya binala kong bumalik kasama si Michael sa klase. Ngunit isang madaling pakinggang boses ang umalingaw-ngaw, Nam. Lumingon ako at nakita si Sarah na lumalapit. Anong problema? Itinuro ni Sarah ang convenience store. Samahan mo ako sa convenience store. Sinabi niya ito na parabang natural lamang. Naunawaan ni Michael ang ipinahihiwatig at tahimik na umatras. Nagulat ako, bakit ako kailangang sumama sa iyo? Itinuro ni Sarah ang madla, masyadong maraming tao. Hindi ako makasingit. Napatawa ako, hindi ka makasingit. Hindi rin ako makakatulong. Kalmadong iniabot ni Sarah ang kanyang kamay, kung gayon hawakan mo ang kamay ko. Natigilan ako. Hindi maganda na hawakan ang iyong kamay. Hindi na mula ang mukha ni Sarah, at nagsalita siya ng mahinahon, ayos lang. Magkatabi tayo. Makatuwiran para sa atin na magtulungan. Pagkatapos ay iniabot niya muli ang kanyang kamay na sinasabi sa akin na hawakan ito. Napaisip ako at natanto na makatuwiran ito, kaya't hinawakan ko ang kamay ni Sarah.
Dinala siya ni Nam sa madla. Sa puso niya, masaya si Sarah, nakuha ko na namang hawakan ang kanyang kamay. Sarah, ang talino mo. Pagkatapos bumili ng mga bagay, iniabot sa akin ni Sarah ang isang bote ng tubig. Ito ang gantimpala mo. Tinanggap ko ito at tiningnan ang bag ng chips sa kanyang kamay. Bakit hindi ka bumili ng 2 bag? Tinaasan ako ni Sarah ng kilay. Kung gusto mo kumain, babalik tayo sa klase at kakain ng magkasama. Uminom kami ng tubig at naglakad habang nag-uusap na naghahanda na bumalik sa klase. Biglang umalingaw ang isang boses, Sarah. Lumingon kami at nakita ang isang lalaking estudyante na may kasamang ilang kaibigan. Nakangiti ang kanyang mukha. Pumunta ka rin dito para bumili ng mga bagay? Libre ka ba ngayong tanghalian? Kumain tayo ng magkasama. Ako ang manlilibre. Agad akong humakbang pasulong at humarang sa harap ni Sarah, pasensya na. Hindi siya libre. Ang estudyanteng ito ay nagngangalang Tom at isang sikat na figura sa paaralan, ngunit hindi siya isang mabuting tao. Bilang isang katabi at isang taong muling isinilang, naramdaman kong responsibilidad kong tulungan si Sarah na maiwasan ang problema. Napansin din ni Sarah si Tom at naalala ang mga masasamang bagay na naugnay sa kanya. Hindi niya inaasahan na maninindigan ako para sa kanya. Nagulat kami ni Sarah. Hindi niya mapigilang magtaka, kailan siya nagbago. Dati wala siyang kamalayan sa kanyang mga kilos. Ngayon, kusang loob siyang naninindigan para protektahan siya. Natigilan din si Tom at ang kanyang mga tauhan sa panonood sa akin, na para bang hindi nila alam kung saan ako nagmula. Umiti si Tom at tumingin kay Sarah ng may kumpiyansa. Sarah, sino ang lalaking ito? Humakbang ako ng isang hakbang at humarang sa harap ni Sarah, na nakangiti. Ako si Nam. Huminto ako ng bahagya at pagkatapos ay ngumiti ng maliwanag, ang tagapagtanggol ni Sarah. Naging tahimik ang kapaligiran. Kahit si Sarah na nakatayo sa likuran ko ay hindi mapigilang magulat na bahagyang nakabukas ang bibig. Nang matauhan ang lahat sa paligid, humagalpak sa pagtawa ang mga tauhan ni Tom. Tagapagtanggol, masyado kang nagbasa ng nobela, ano? 2nd grader. Ngumisi rin si Tom, kung gusto mong maging tagapagtanggol, dapat ay may tunay kang kakayahan. Nagtanong ka na ba kay Sarah? Muling tiningnan ni Tom si Sarah, nang umingiti ng magalang, Sarah, nakakaabala ba sa iyo ang lalaking ito? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, na para bang nakatiyak na siya sa tagumpay. Ngunit sa kabaligtaran, malamig na sumagot si Sarah, hindi kailangan. Pagkatapos, lumakad siya mula sa likuran ko at lumingon sa akin nang umingiti, siya ang aking tagapagtanggol. Hindi makapaniwala si Tom sa kanyang mga tainga. Napansin ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang bagay at sumigaw, kilala ko siya. Siya si Nam, isang estudyante sa ilalim ng ika-negatibo 1-0 baitang, tama ba? Parang gusto rin niya kay Snow, ang crush ng ika-negatibo 7 baitang. Sa pagkarinig nito, maraming tao sa paligid ang naalala rin ito. Tama, siya ang taong bumibili ng mga bagay para kay Snow. Nang marinig ang sinabi ng kanyang mga tauhan, naunawaan ni Tom. Ang kanyang mga mata ay naging malupit. Kaya't iyon ang dahilan. Nam, isang estudyante sa ilalim ng baitang at isang utusan para sa mga batang babae. Gusto mo ring maging tagapagtanggol ni Sarah? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Sa pagkarinig nito, maraming tao sa paligid ang tumango rin bilang pagsang-ayon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magsalita. Humakbang pasulong si Sarah at humarang sa harap ko na may malamig na tingin na nakatuon kay Tom. Ako ang magpapasya kung siya ay karapat-dapat o hindi. Hindi ito responsibilidad ng iba. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na nakangiti ng bahagya, sa tingin ko ay mas mahusay siya kaysa sa iyo. Sa pagkarinig nito, nagalit si Tom. Pinanatili niya ang kanyang kalmadong ekspresyon, ngunit hindi niya maitago ang kanyang paninibugho. Talaga ba? Nam, anong ranggo mo sa nakaraang mock exam? Agad na sumagot ang isa sa kanyang mga tauhan, alam ko siya. Niranggo siya bilang 280 sa mahigit 300 estudyante. Umisi si Tom, sa resultang iyon, mangangahas ka pa ring magpanggap na hindi ka huling ranggo. Sa tingin ko ay mas mabuti ako kaysa sa iyo. Kalmadong sumagot ako, ang hindi magandang resulta sa nakaraang pagsusulit ay hindi nangangahulugang hindi ako magiging mahusay. Umisi si Tom, kung gayon ay tumaya tayo.
Kung makapasok ka sa top 1-0 ng susunod na mock exam, susuko ako sa pagtatangkang makuha si Sarah. Ngunit kung matalo ka di. Huminto si Tom, ang kanyang mga mata ay puno ng mali siya. Kailangan mong hubarin ang lahat ng iyong damit at tumakbo ng 3 beses sa paligid ng bakuran ng paaralan. Kasama si Sarah, bumalik ako sa klase. Tinanong niya, ano ang sinabi mo? Malamig pa rin ang kanyang boses, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kuryosidad. Kinamot ko ang aking ulo at sumagot ng malabo, gusto ko lang maramdaman na hindi siya mabuting tao. Tumango si Sarah nang walang pakialam, oh. Ngunit sa puso niya, masaya siya, napaka-cute mo. Malinaw na naiinggit ka, ngunit hindi mo iyon inaamin. Gayunpaman, pinananatili pa rin ni Sarah ang kanyang matatag na ekspresyon, gusto mo ba talaga na lumayo ako sa kanya? Tumango ako, tama. Lumiwanag ang mga mata ni Sarah, napakahalaga ba niyan sa iyo? Napakahalaga. Tumango si Sarah, sige. Dahil sa iyo, hindi na ako magsasalita sa kanya. Pagkatapos magsalita, humakbang siya palayo na mas magaan ang kanyang mga hakbang. Natigilan ako na naguguluhan. Ano? Dahil sa akin? Hindi ko nakita ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Sarah. Napakatapang mo. Ang mga salitang ito ay halos isang pagtatapat. Nang malapit na sa gusali, biglang naalala ni Sarah ang isang bagay. Lumingon siya at nagtanong, hindi ba medyo nakakabahala ang pagtaya kay Tom? Umiti ako ng kalmado, ayos lang. Susubukan ko ang aking makakaya. Sa susunod na ilang araw, ibinaon ko ang aking sarili sa pag-aaral, na naghahanda para sa mock exam. Ang aking pagsusumikap ay ikinagulat ng aking mga magulang at guro. Naantig ang aking ina, hanggat nagsusumikap ang aking anak, hindi ako maaaring sumuko. Sa Biyernes ng gabi, pagkatapos ng maraming araw ng masipag na pag-aaral, hindi ko mapigilan ang antok at nakatulog sa aking mesa. Hindi sinasadyang lumingon si Sarah at nakita akong natutulog. Hindi niya mapigilang yumuko upang tingnan ang aking mukha. Hinawakan niya ng marahan ang aking pisngi at inalis ang kanyang kamay na parabang isa siyang magnanakaw. Ang malambot na pakiramdam mula sa kanyang mga kamay ay nagpagusto sa kanya na humipo muli. Hinawakan niya muli ang aking pisngi at pagkatapos ay sinundot ang aking dimple at ilong. Tinusok niya pa ang aking makapal na mga labi. Napakasaya ni Sarah na halos nakalimutan na niya ang kanyang malamig na persona. Nakalimutan din niya na nasa klase siya sa gabi. Hindi sinasadyang lumingon ang ilang kaklase at nakita ang eksenang ito. Agad silang natigilan na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Anong ginagawa ng president ng klase sa ika-1-0 baitang, ang crush sa paaralan ng Woodridge High? Hindi rin napansin ni Sarah na ang aming guro na si Amy Louie, na may palayaw na Aaron Louie, ay pumasok sa pintuan sa likod ng silid-aralan at tinitingnan siya na may komplikadong ekspresyon. Nang sinundot niya ang buong mukha ko, naging malap pa siya na gamitin ang kanyang dalawang mahaba at payat na daliri upang kurutin ang aking pisngi. Nang maramdaman niya ang lambot mula sa kanyang mga daliri, may umalingaw na malinis na ubo mula sa likuran. Nagulat si Sarah at lumingon na nakita si Amy Louie na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa at tinitingnan siya na may komplikadong ekspresyon. Anong ginagawa mo? Natutulog ako na malabo na nararamdaman na may malamig na bagay na humahawak sa aking mukha. Sa una, akala ko ay guni-guni lamang ito hanggang sa maramdaman ko na kinukurot ang aking pisngi. Nagising ako at nakita si Sarah at si Amy Louie na nakatayo roon na may seryosong ekspresyon. Nagulat ako at agad na umupo ng tuwid. Sa harap ng buong klase at ng homeroom advisor, kalmadong inalis ni Sarah ang kanyang kamay. May lamok sa mukha ni Nam. Tinatapik ko lang ang lamok. Ang buong klase, lalo na ang mga lalaking estudyante, ay nakaramdam ng pagkamuhi. Ano lamok? Sino ang pumapatay ng mga lamok tulad niyan? Pagkatapos marinig ito, tiningnan ni Amy Louie ang kanyang paboritong mag-aaral. Sa wakas, tumango siya, tama ka. Nararapat para sa iyo na magtulungan. Natulala ang buong klase. Agad pagkatapos, tiningnan ako ni Amy Louie. Nagiging seryoso ang kanyang boses, Nam, sa susunod na mailamok, tapikin mo ito sa iyong sarili. Nalito ako at tiningnan ang homeroom advisor na lumabas ng klase. Huminga ako ng maluwag at lumingon upang tingnan si Sarah.
Nakalingon na siya, ang kanyang boses ay malamig, hindi mo kailangan magpasalamat. Kalahating oras na lamang bago matapos ang klase sa gabi. Hindi na ako inaantok. Tumayo ako para pumunta sa palikuran. Nang makarating ako sa ika-6 na palapag, nakita ko ang mga bakal na pinto na patungo sa obserbatoryo na nakakandado. Karaniwan, binubuksan lamang ang mga pintong ito sa mga espesyal na araw ng aktibidad kapag sinamahan ng mga guro ang mga estudyante. Ngunit ang mga bakal na pinto ay hindi makapipigil sa akin. Lumingalinga ako ng bahagya, naalala ko ang isang lumang paso ng halaman na itinapon sa sulok ng hagdanan. Binuhat ko ang paso ng halaman at nakakita ng susi. Hinawakan ko ang susi at binuksan ang mga bakal na pinto. Sa pamamagitan ng pagpasa ng mga ito, napabuntong hininga ako at nakangiting napagtanto ang aking hinala sa unang pagkakataon. Ang susi na ito ay iniwan ng matandang Chu sa supply room para sa kaginhawahan, ngunit ito ay naging isang malaking pagtitiwala sa akin. Ang obserbatoryo sa rooftop, na itinuturing na isang ipinagbabawal na lugar, ay naging aking lihim na base. Pumasok ako sa obserbatoryo at umupo sa isang hagdan, nakatingala sa napakalawak na kalangitan sa gabi. Ngayong gabi, maliwanag ang kalangitan, walang hangin, walang ulap. Ang mga kumikinang na bituin mula sa milyon-milyong taon ng liwanag ay sumisikat sa akin. Nakatingala ako sa kalangitan sa gabi, ang puso ko ay puno ng mga emosyon. Sa buhay na ito, muling isinilang at tinitingnan ang langit, magkatulad ba ito sa dati? Ngunit ang aking kalooban ay hindi. Ngumiti ako ng bahagya, ang aking puso ay puno ng pagmamahal, pag-asa at pananabik. Hindi ko napagtanto na sa sulok ng bakal na pinto, may isang manipis na figura na tahimik na nakatayo doon, palihim na nagmamasid sa lahat. Nang makita nila akong pumunta sa palikuran ng masyadong matagal at hindi bumabalik, hinulaan ni Sarah na pupunta ako dito. Ang crush sa paaralan, sa pagkakataong ito, lumiwanag ang kanyang mga mata. Bulong ni Sarah na hindi namamalayang nagsasalita. Bagaman mahina ang kanyang boses, sapat na para marinig ko sa tahimik na obserbatoryo. Nagulat ako at biglang tumayo. Sino iyan? Narinig ko ang pamilyar at malamig na boses, ako ito. Napagtanto ko ito nang may pagtataka, Sarah. Anong ginagawa mo dito? Tunay akong nagulat. Ang susi sa bakal na pintuan na ito ay ako lamang ang nakakaalam. Para sa ibang mga mag-aaral, ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Walang nag-iisip na pumasok dito. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko nakitang umakyat dito ang iba. Kalmadong sumagot si Sarah, bumalik si Louie sa klase at nakita na wala ka roon, kaya't inutusan niya akong hanapin ka. Nagulat ako, bumalik na si Louie. Kumabog ang puso ko na nag-aalala. Nang makita ni Sarah ang aking pag-aalala, kalmado siyang sumagot, ayos lang. Tinulungan na kita. Nakahinga ako ng maluwag, salamat, Sarah. Tumango si Sarah, walang anuman. Dapat magtulungan ang mga magkatabi. Nalutas na ang problema. Tumingin sa akin si Sarah at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Kinamot ko ang aking ulo na tumitingin sa paligid. Madalas akong pumunta rito. Maraming alaala. Malapit na akong magtapos, kaya mahihirapan na akong umakyat dito sa hinaharap. Gusto kong pumunta sa huling pagkakataon upang alalahanin ito. Walang sinabi si Sarah, tumango lamang. Madalas akong pumunta rito dati. Tumawa ako. Dahil natuklasan ko ang susi na ito, itinuring ko itong aking lihim na base. Kapag nakaramdam ako ng pagkabigo sa mga pagsusulit, napapagalitan ng mga guro, o nabibigo sa pag-ibig, madalas akong umakyat dito at umupo at panoorin ang mga bituin. Nakakagaan ito ng pakiramdam. Malamig na sinabi ni Sarah, sinungaling. Bigla siyang gustong yakapin ang lalaki sa harap niya, at ginawa niya ito. Bago ako makapag-react, nakita ko si Sarah na lumapit, ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking kilikili, at mahigpit na yumakap. Bilang isang lalaki na walang karanasan sa emosyonal, hindi ko alam kung anong gagawin. Sandali, anong ginagawa mo? Isang kaisipan ang sumagi sa aking isipan. Kung nakita ni Louie ang eksenang ito, katapusan ko na. Natigilan ako na hindi nangangahas na gumalaw na natatakot na kung gagawa ako ng mali, mahuhuli ako ni Louie at parurusahan. Maingat akong nagtanong, bakit mo ako niyayakap? Isang nakakatawang tanong, ngunit kalmadong sumagot si Sarah, walang anuman. Gusto lang kitang pasalamatan.
Tumangala ako sa kalangitan sa pamamagitan ng round lens na nagtataka, kailangan bang magpasalamat kahit sa panonood ng mga bituin? Kung dadalhin ko siya sa ibang lugar, kailangan ko bang bayaran siya sa aking katawan? Naipaisip ko sa sarili ko na ang aking crush ay napakadaling dayain. Pagkatapos ng maikling yakap, umatras si Sarah ng isang hakbang na humihiwalay sa aking yakap. Malamig niyang sinabi, sige, bumalik na tayo. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa bakal na pintuan. Ngunit pagkatapos niyang maglakad ng ilang hakbang, huminto siya at lumingon upang tumingin sa akin. Sa susunod na gusto mong panoorin ang mga bituin, huwag kang pumunta ng mag-isa. Tawagan mo ako. Natigilan ako na hindi namamalayang nagtatanong, bakit? Matapos kong magtanong, lumakad na palayo ang aking crush na nag-iiwan ng mahinahong sagot, walang anuman. Mas makatwiran para sa mga magkatabi na panoorin ang mga bituin ng magkasama. Makatuwiran? Bakit? Nagtaka ako, ngunit kinamot ang aking ulo at pagkatapos ay sumunod, na hindi na nagtatanong. Pagbalik mula sa obserbatoryo sa rooftop at pag-upo sa aking pwesto, hindi nagtagal ay natapos ang klase sa gabi. Masayang lumapit si Michael para tawagin ako, Nam, balik na tayo. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya si Sarah na nagliligpit din ng kanyang mga libro. Agad niyang binago ang kanyang ugali at nagtanong ng may pag-iingat, katabi, babalik na ba tayo? Tiningnan ni Sarah si Michael at ang kanyang boses ay kalmado, bumalik na kayo. Masayang tumango si Michael ng paulit-ulit, tama, bumalik na tayo. Tiningnan ko ang eksenang ito na hindi naunawaan kung bakit kakaiba ang ugali ni Michael. Sa paglalakad pababa patungo sa paradahan ng bisikleta, lumingalinga si Michael at pagkatapos ay tahimik na nagtanong, saan ka nagpunta kasama si Sarah sa pagtatapos ng klase? Kalmado akong sumagot, wala kaming pinuntahan. Natapos ako sa palikuran at nahuli. Tinulungan niya ako sa paghahanap ko. Nagulat si Michael, hindi ba umaalis si Louis sa klase? Paano kanya hahanapin? Pagkatapos ay tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na may mausisang ekspresyon. Hindi ba kayo nagde-date ng president ng klase? Tumawa ako, masyado kang nag-iisip. Magkaibigan lang kami. Walang nangyayari. Umiling si Michael, ang magkaibigang normal ay hindi maniniwala sa iyo. Sinamahan ka niya para kumain, dala ang iyong almusal, sinamahan ka para pumunta sa convenience store, hawakan ang iyong kamay sa harap ng lahat. Sinong maniniwala na walang nangyayari? Ilista niya ang isang serya ng mga pangyayari na tumitingin sa akin na may ekspresyong hindi ko maintindihan. Hindi ka ba nakikita ang anuman? Ang Woodridge High Crush, bakit biglang naging kaibigan ka? Napaisip ako at pagkatapos ay tumango. Magkatabi kami, makatuwiran para sa amin na magtulungan. Halos dumura ng dugo si Michael. Hindi niya makapaniwala. Nang makarating kami sa gate ng paaralan, patuloy na bumubulong si Michael, hindi ako makapaniwala. Kailangan mo akong tratuhin ng isang lemon tea para kumalma ako. Samantala, sa madilim na sulok ng gate ng paaralan, isang itim na may batch ang tahimik na nakaparada. Sumakay si Sarah sa kotse. Sa pamamagitan ng windshield, nakita niyang lumabas ako sa gate ng paaralan. Tinanong ng driver sa harap, binibini, babalik na ba tayo sa bahay? Tiningnan ako ni Sarah, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, huwag munang magmadali. Sundan natin ang bisikleta sa harap. Nang makarating kami sa tawiran, biglang nagsalita si Michael, nararamdaman mo bang sinusundan tayo? Nagulat ako, sinusundan? Sino ang susunod? Itinuro ni Michael sa likuran, tingnan mo. Ang itim na kotse na iyon ay sinusundan tayo. Sumulyap ako, ngunit nakita ko lamang ang masikip na daloy ng mga kotse. Masyado ka nang nanood ng mga pelikula ng espiya. Bumukas ang berdeng ilaw at nagpatuloy kaming sumakay ng bisikleta sa daloy ng mga kotse. Ang itim na may batch ay tahimik na sumunod. Hindi mapakali si Michael, paminsan-minsang lumilingon. Sigurado ako na sinusundan tayo ng kotse na iyon. Lumingon ako, ngunit hinarangan ng ibang mga kotse ang aking paningin. Guni-guni mo lang iyon. Bumulong si Michael, hindi iyon guni-guni. Sigurado ako. Nang malapit na kami sa ice shop, biglang sinabi ni Michael, Nam, bumalik ka na muna. May dapat akong gawin. Nagulat ako, pareho tayong daan. Napilitang humiti si Michael. Oh, naalala ko.
Kailangan kong umuwi ngayon. Nanganak ang nanay ko. Pagkatapos niyang magsalita, nagbisikleta siya ng mabilis na para bang tumatakas. Umiling ako at nagpatuloy sa pagbibisikleta pa uwi. Nang makarating ako sa baba ng gusali, huminto ako, lumingon at nakita lamang ang ilang mga kotse na nakaparada. Tumawa ako, naapektuhan na rin ako ni Michael. Sa loob ng may batch, huminga ng maluwag ang driver. Ang pagsubaybay ay ang kanyang trabaho, ngunit ang sinusubaybayan ay medyo tense. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakita niyang nakaupo si Sarah sa likuran. Sa pamamagitan ng bintana ng kotse, ang dalaga mula sa pamilya Iliki ay taimtim na tumitingin sa akin habang hinihila ko ang bisikleta papasok sa gusali hanggang sa mawala ang aking figura. Dahan-dahan bawiin ni Sarah ang kanyang tingin. Kalmadong nagsalita, sige na, Chu. Umuwi na tayo. Sa daan pa uwi, maingat na pumili si Chu ng mga salita. Binibini, kanina ang lalaking iyon ay ti. Tumitingin pa rin si Sarah sa bintana na hindi lumilingon. Kalmado siyang sumagot, classmate. Pagkatapos, na para bang naalala ang isang bagay, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa isang maliit na kurba. Siyempre, siya rin ang magiging manugang ng pamilya Bise. Kinabukasan, pumasok ako sa library at binuksan ang computer para maglibang. Tiningnan ko ang listahan ng mga kaibigan sa Gigigi at nakita ang isang pribadong grupo na nagngangalang The Love of AV Life. Sa loob, ang account ni Tweet ay minarkahan din bilang espesyal. Mapait akong umiti. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggal ko ang kaibigan at grupo. Burahin ang pinakanakahihiyang katibayan. Ang mundo ay naging payapa. Huminga ako ng maluwag. Biglang, sa listahan ng mga kaibigan ng junior high school, ang isang icon ay kumikislap. Tiningnan kong mabuti at nakita ang isang asul na icon ng dolphin. Ang pangalan, classmate. Lumabas ang bintana ng chat. Lumabas ang maikli at pamilyar na mensahe mula sa classmate, anong ginagawa mo? Ayon sa maraming pagsusuri mula sa mga emosyonal na blogger na nabasa ko sa nakaraang buhay ko, kapag nagpadala ang isang babae sa isang lalaki ng tatlong salitang ito, dapat ay may paghanga siya sa kanya. Ngunit hindi ako naniniwala doon. Ipinadala sa akin ni Tweet ang parehong mensahe, ngunit sumunod iyon, gusto kong kumain ng pancake, o gusto kong kumain ng ice cream. Pwede mo ba akong bilhan? Malinaw, tinrato niya ako bilang isang kasangkapan. Ang classmate ay hindi magiging ganoong uri ng tao. Ngunit ang pagpapadala ng mensahe na ito ay hindi nangangahulugang may paghanga siya sa akin. Binuwag ko ang maling pag-iisip at ipinapalagay na nag-aalala siya na ako ay magiging tamad sa katapusan ng linggo at hindi mag-aaral ng mabuti. Tama ba, iniisip ko sa aking sarili. Mabilis akong nag-type sa keyboard na may kumpiyansa na sumasagot, huwag kang mag-alala. Nag-aral ako buong araw ngayon. Ang mock exam sa susunod na linggo ay walang problema. Sa isang mamahaling villa sa Woodridge, nakaupo si Sarah sa harap ng computer at tumitingin sa screen. Lumabas ang bintana ng chat at ang aking sagot. Kumunot ang kanyang kilay at nag-type. Hindi ba nakakapagod ang buong araw na pag-aaral? Sumagot ako, ayos lang. Masarap ang pagkain sa bahay. Busog na ako at mailakas para mag-aral. Anong kinain mo para sa tanghalian? Baboy trotter, braised spare ribs, taro, salted bamboo shoots, tomato egg soup. Anong kinain mo para sa hapunan? Ang natirang pagkain mula sa tanghalian at salted pork liver. Anong kinain mo para sa almusal bukas? Hahanda na akong sagutin, ngunit huminto at tinanong ang aking sarili, iniimbestigahan ba ako ng kapatid na ito? Kailangan ba talagang magtanong ng detalyado? Binura ko ang linya na katatapos ko lamang i-type at nagpadala ng isang question mark. Hindi napigilan ni Sarah ang ngiti. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay nag-type, anong balak mong gawin bukas? Naramdaman ko na usisero ang aking crush, ngunit sumagot pa rin ng totoo, mag-aaral ako bukas ng umaga. Siguro maglalakad ako sa parke. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Sarah ng isang maikling, okay. Pagkatapos, huminto ang kanyang icon sa pagkislap. Gustong kong magtanong muli, kumusta ka? Ngunit bago ko maipadala ito, offline na siya. Kinabukasan ng hapon, sa 2 dumating ako sa ticket counter ng parke at nagulat na nakita ang aking crush. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata.
pumunta ka rin dito. Kalmadong sumagot si Sarah, na bahagyang kinakawayan ang kanyang buhok sa ilalim ng kanyang sombrero. Pumunta rin ako sa parke para mag-relax. Nagkataon lang ito. Natulala akong nakatingin sa aking crush. Nakatingin lamang ako sa kanya at pagkatapos ay nakatingin sa kanyang mahahabang binti. Ano ang sinasabi ko? Nakita akong natulala, bahagyang tumawa si Sarah. Masaya siya sa kanyang puso. May bahagyang makeup siya, sapat na para matulala ang munting batang lalaki. Nagising ako at kinamot ang aking ulo ng mahiyain. Ano ang sinasabi mo kanina? Pinanatili pa rin ni Sarah ang kanyang kalmadong ekspresyon. Pumunta rin ako sa parke para mag-relax. Nagkataon lang na nakita kita. Paano ito maaaring maging isang pagkakataon? Nahihirapan akong maniwala. Posible kayang naririnig niya ako na nagsasabi ng gabing iyon at nagkusa na pumunta rito. Kalmadong nagtanong si Sarah muli, hindi ba ito isang pagkakataon? Sa kanyang puso, lihim siyang tumatawa, ang trick na ito ay tinatawag na advance and retreat. Narinig ko ito at naramdaman na makatuwiran ito. Tumango ako. Makatuwiran. Tumangala ako at tiningnan ang aking crush, maglakad-lakad tayo ng magkasama. Bahagyang itinaas ng aking crush ang kanyang kilay na may kalmadong ekspresyon. CJ. Kagabi ay umulan ng kaunti at medyo madulas ang daan. Umuna ako at lumingon sa aking crush na nakahawak sa rehas at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Nang iniabot ko ang aking kamay, natanto ko na ang aksyon na ito ay medyo masyadong kaswal. Hahawin ko sana ang aking kamay, ngunit mabilis nang hinawakan ng aking crush ang aking kamay sa mahinahong boses. Salamat. Mabilis na tumibok ang puso ko. Sinubukan kong kumalma. Tumutulong lamang ako sa aking classmate. Hawak ko ang kamay ng aking crush at patuloy siyang inaakay. Matapos umakyat sa maliit na hagdanan, hahayaan ko na sana, ngunit mahigpit pa ring hawak ng aking crush ang aking kamay. Mahinahon niyang sinabi, may mga hagdan pa. Hawakan mo lang ang aking kamay para maginhawa. Naramdaman ko na natutunan ko ang maraming bagong bagay mula sa aking crush pagkatapos ng muling pagsilang. Ngunit pagkatapos kong mag-isip, walang mali dito. Habang naglalakad, tiningnan ako ni Sarah, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas. Nagtagumpay na ako sa daang paraan ng paghawak sa kamay ng aking classmate. Naglakad kami ng ilang daang metro. Ang daan ay naging mas madulas. Lumingon ako at nagpaalala, mag-ingat ka. Kalmadong sumagot ang aking crush, hawakan mo ang aking kamay. Naramdaman ko na ito ay makatuwiran, kaya't hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kamay ng aking crush at nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi ko na malayan na lalong lumalaki ang kanyang ngiti. Nang makarating ako sa isang patag na daan, hahayaan ko na sana, ngunit mahigpit pa rin hawak ang aking kamay ng aking crush, walang nagpapakitang ekspresyon sa kanyang mukha at hindi binanggit ang pagpapaalam. Sa parehong oras, sa ibang daan sa parke, may isang grupo ng mga estudyante na naglalakad sa likuran ng maliit na gate ng palasyo ng mga bata. Masayang kumakaway si Michael at tinawag ang ilang mga estudyante na lumapit, na nagmamalaki tungkol sa maliit na gate. Sinabi niyang mula sa gate na ito, maaari kang direktang pumasok sa parke, na nakakatipid ng bayad sa pagpasok. Sinabi rin niyang hindi alam ng lahat ang impormasyong ito. Gayunpaman, hindi interesado ang ilang estudyante. Sa tuwing naririnig ko ang boses na ito, alam kong may problemang kasama. Tumangala ako at tumingin sa harap. Tiyak na si Tweet, kasama ang isang lalaki. Nang makita ko sila, medyo nagulat ako. Kung ikukumpara kay Tweet, mas nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin ang matabang kaibigan niya sa kanyang tabi sa nakaraang buhay. Pagkatapos kong magtapos sa pagsusulit sa kolehiyo, umulan nang binisita ko si Tweet para sa kanyang kaarawan at nakita ko siya na nakikipag-date sa isang mayaman. Siya ang matabang kaibigan na ito na nagngangalang Min. Nang makita niya akong nakatayong mag-isa sa harap ng dihi, nakaramdam si Tweet ng pagkabigla at kagalakan. Agad niyang ipinahayag ang kanyang pagkabigla. Naglalakad ka rin? Hindi ko pa nasasagot, mabilis siyang nagpatuloy. Ay, nakalimutan kong ipakilala. Ito si Min, mula sa 4th year. Sasabihin kong siya ang aking boyfriend. Habang nagsasalita, mahigpit siyang yumakap sa braso ni Min sa harap ko. Ang mga kilos at salita niya ay nagpagulat sa akin.
Kahit si Min ay nagulat at natuwa. Hindi nag-atubiling bawiin ng lalaki ang kanyang kamay at mas mahigpit na niyakap ang baywang ni Tuwit. Ninikian niya ako. Tama. Boyfriend ako ni San. Ikinalulugod kitang makilala. Nang makita ni Tuwit ang nagulat kong ekspresyon, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Bigla siyang umiti ng matamis sa akin. Nam, hindi mo ba kami babatiin? Sa pagtingin sa eksena sa harap ko, nakaramdam lamang ako ng ginhawa sa aking puso. Nang marinig ko si Tuwit na hilingin sa akin na batiin sila, hindi ako nag-atubiling sabihin ng tapat, binabati ko kayong dalawa sa maligayang pagsasama. Huwag kayong lumabas at manggulo sa ibang tao. Natigilan si Min at si Tuwit nang marinig ito. Hindi sila makapaniwala. Mumiti ng malamig si Tuwit sa kanyang puso, ngunit mumiti pa rin siya ng mas matamis sa panlabas. Yumakap pa siya ng mas mahigpit kay Min na nagsasabi sa akin, huwag kang mag-alala. Ako at si Min ay magiging okay. Pagkatapos, nagpanggap siyang nag-aalala. Pero nag-iisa ka pa rin. Hindi ka ba nakadarama ng pagkabalisa kapag nakikita kaming masaya? Nang marinig ko iyon, sinabi ko, hindi. Kapag nakikita kitang masaya, mas masaya ako kaysa kapag kumakain ng honey. Sa ilang pagtatangka, hindi ako napakitaan ng kahit anong kahirapan ni Tuwit. Hindi niya rin kayang mapanatili ang kanyang panlabas na pagpapanggap. Tumingin siya sa akin ng malamig. Nam, huwag ka nang magpanggap. Gusto ko lang malaman na ang boyfriend ko ay dapat maging tulad ni Min. Minsan kang nagsabi na hindi mo ako pinahahalagahan, ngunit ngayon mayroon na akong sariling tao. Ikaw na lang ang nakakaawa at nag-iisa. Kahit magsisi ka, huli na ang lahat. Pagkatapos, na para bang may naalala siya, nagpanggap na nagulat si Tuwit. Ay, naalala ko. Sinabi mo na ang crush mo ay ang school crush, tama? Bakit mag-isa ka ngayong araw? Bakit hindi mo siya isinama? Tumingin ako sa barbecue. Nagbabayad siya. Nang marinig ito ni Tuwit, tumawa siya, na hindi nagtatago ng kanyang panunuya. Nam, masyado kang nagpapanggap. Tinutulungan ka lamang ng school crush paminsan-minsan. Iniisip mo pa rin na may espesyal kang relasyon sa kanya? Hinihilingan mo pa siyang bayaran ka? Bakit hindi mo sabihin na nagde-date kayong dalawa? Habang nagsasalita, sumandal si Tuwit kay Min. Min, sa tingin mo ba ay tama ako? Sa puntong ito, naunawaan din ito ni Min. Tumingin siya sa akin na may pangungutya. Ay, ikaw ang lalaking nakipaglaban sa school crush sa harapan ng cafeteria noong ilang araw. Tama nga. Para kang clone. Biglang, may narinig na mga nagmamadaling hakbang. Si Tuwit at si Min ay lumingon ng sabay. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay nagpaganap sa kanilang dalawa. Ang crush na si Sarah ay lumabas mula sa barbecue shop. Pagkatapos bayaran ang singil, inilagay niya ang kanyang pitaka sa kanyang bag at lumapit sa akin. Natural niyang hinawakan ang aking braso. Nam, anong ginagawa mo? Pagkatapos, tiningnan ni Sarah ang dalawang taong nakatayo sa harap ko, na bahagyang kumunot ang kilay. Sinisi niya ako. Sinabi ko na sa iyo na lumayo sa mga walang kwentang tao. Agad akong naunawaan. Huminga ako. Walang paraan. Dumidikit sa akin ang dumi at hindi na ito aalis. Tumango si Sarah na may pagkaawa. Magaang niyang sinabi tapos na akong magbayad. Umuwi na tayo. Hindi maganda kung mahahawaan ka ng malas. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan niya ako sa braso at umalis. Nakatayo si Min at si Tuwit na nakatulala sa likod naming dalawa na papalayo. Pagkabalik ni Min sa kanyang katinuan, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Iyon ba talaga si Sarah, ang crush na school crush na naglalakad kasama siya sa katapusan ng linggo? Nagbayad pa siya. Sa sandaling ito, bumalik sa kanyang katinuan si Tuwit. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit na halos mabaliw. Pumunta kasama ng crush na school crush, nagbayad pa. Pabalik-balik ang ginugol ni Tuwit sa kama sa gabing iyon na hindi nakakatulog. Sa kanyang isipan, tumutugtog ang imahe ni Sarah na pinoprotektahan at pinamumunuan ang aking kamay. Nakakaramdam siya ng kalungkutan at galit na halos makalimutan. May hindi may paliwanag na paninibugho at pagkasuklam. Dapat sa kanya si Nam. Muli, gumulong si Tuwit sa kama. Sa wakas, umupo siya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na flip phone ng Nokia.
Nag-sign in siya sa Gigili at naghanap sa listahan ng mga kaibigan. Nag-alinlangan siya at matagal na nag-isip. Sa wakas, nagpasya siyang magpadala ng mensahe. Gising ka pa ba? Halos agad-agad may sumagot. Sa tunog ng pagdating ng mensahe, hindi napigilan ni Tweet ang kanyang kagalakan at kasabikan. Mayroon pa siyang kaunting pagmamataas. Ngunit nang buksan niya ang window ng chat, isang linya ng malamig na teksto ang lumabas sa harap ng kanyang mga mata. Hindi nagpadala. Mangyaring idagdag muna ang ibang partido bilang kaibigan. Natigilan si Tweet. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng physical education, inihahanda ko na sana na sumama sa aking mga kaklase sa klase ng may pamilyar na boses ng babae na tumawag sa akin. Sandali. Lumingon ako at nakita si Tweet na nagmamadaling lumalapit mula sa pampitong grado. Mapula sa galit ang kanyang mukha. Sinugod niya ako at nagtanong, bakit mo ako binlock? Medyo nagulat ako at pagkatapos ay kalmadong sinabi, hindi ako nag-block sa iyo. Tinanggal kita. Galit na tumapak si Tweet. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Gusto mo akong pagselosin. Inaamin kong nagawa mo na ito. Ngayon pwede mo bang itigil ito? Tiningnan ko si Tweet na para bang baliw siya sa pag-iisip. Nang makita niya ang aking ekspresyon, naisip niya na galit pa rin ako tungkol sa nangyari kahapon. Lumambot ang kanyang tono. Ang mga salitang sinabi ko kahapon ay biro lamang. Wala akong boyfriend. Ibiro lang sa kasama si Ming. Hindi mo kailangang mag-alala. Pwede na ba tayong bumalik sa normal? Iminungkahi niya na may pamilyar na paglalambing sa kanyang boses. Nang marinig ko ito, umisi ako. Hindi. Hindi ako gusto ang babae. Pagkatapos kong magsalita, tumalikod ako at umalis na iniwan si Tweet na nakatulala. Nang bumalik si Tweet sa kanyang pag-iisip, galit siyang hinabol ako. Hindi mo ba kayang maging ganito ka-childish? Kay Sarah, biro lamang din iyon para sa iyo. Huminto ako at lumingon kay Tweet. Hindi ba? Pagkatapos ng lahat, biro lamang din iyon para sa kanila. Bakit hindi ako pwedeng maglaro sa kanya? Mahusay siya at maganda. Mahusay rin siya sa pakikipag-usap. Naramdaman ni Tweet ang pamilyar. Biglang pumutla ang kanyang mukha. Huwag ka nang magsalita. Ngunit nasanay na ako at hindi ko kayang huminto. Patuloy kong sinabi, ibang-iba sa iyo, na maliit at hindi maganda. Muling nasaktan si Tweet. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tumakbo paalis. Marahil ay umiiyak siya, ngunit hindi na importante. Umiling ako na naghahanda na umalis nang marinig ko ang isang tawag.